Go. Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po sa inyo lahat. Magandang tanghali. No? Hindi ko lang alam kung nakapag-lunch na kayo. Ako hindi pa. Okay, review and unbox po tayo for today. Requested ng ating mga ka-Airsoft, mga unit na talagang pinapangarap nila na magamit, malaro. Ngayon darating na anong ang tawag ngayon? Semana Santa? Hindi. Ay, ano ba? Ano nang patay yun eh. All Saints Day. All Saints. O yun, no? Itong paggunita, no? Yung araw ng ng mga patay, no? So paggunita natin ito, darating yung hindi ko lang, wala pang binaba ang government no? Kung ilang araw. Kasi natapat siya sa Sabado tsaka Linggo. Natapat ang auno ng Sabado. So, walang kasi holiday 31 yan. Oo, 31. 31 o 30? Dali lang Tignan mo nga. So, long weekend na matatawag, no? So, ang tanong ko lang, meron ka na bang laruan? Meron ka na bang lalaruin? Meron na bang magagamit ang family mo for your... Ayun. Ang 31 Friday, 1 Saturday. Okay. 2 Sunday, 3 may pasok na. Okay. So, long weekend lang. Long Walang pasok ng Biyernes. Wala. Kasi 31 eh. Ano ba yon? Araw ng Kagitingan? Yata. O Bonifacio Day? Check. What is October 31? Medyo mahina na tayo pagdating sa mga holiday, no, mga ka-Airsoft, no. So, Nakalagay dito Girlfriend's Day ka. Holiday. So, holiday yan, no? Alam ko, Bonifacio Day yan, kundi ako nagkakamali. Okay, so ngayon, review and unbox po tayo ngayong hapon na to ng unit ng ating ka-Airsoft, no? From different province, okay? Mga unit na gagamitin nila na pang banding ngayong darating na long weekend. Ano na? Long weekend. Na long weekend, no? Dahil nga papasok ang November 1, araw ng mga patay. Okay, no? Review and box, unit ng ating ka-Airsoft, Hubert Mojica of Basak, Mandaue City, Cebu. Hello sa iyo, Sir Hubert Mojica. Okay. Basak ba? Basak? Mandaue City, Cebu. Hello, bossing. Magandang araw sa iyo. Okay, shout out din and good afternoon. Magandang tanghali. Ernesto Enriquez of Sibulan, Negros Oriental. Okay, paano ba to? Yung unit na ating mga ka-Airsoft is, ayun, dalawang magkaiba. Isang rifle at isang pistol. Okay. What is good and special about dun sa mga unit na to is isang high-end Taiwan at isang budget meal. Okay? Unahin natin yung unit ng ating ka-Airsoft, Hubert Mojica, the pistol. Okay. This is a Glock 17 Gen 5. What is good and special about the Glock 17 Gen 5, ito yung unit na
paano ba sabihin to, na standard. Okay? Ang Glock 17, napakagandang gamitin, napakasarap gamitin. Okay? Ang Glock 17, talagang may piyesa kung sakali lang, no, matsambahan ka, masira. May piyesa, hindi man maraming piyesa, meron at meron kang makukuha na piyesa. Okay? Itong unit na to, sadyang masasabi natin na talaga namang gusto ng mga karamihan. Kasi nga, dahil sa unang-una, mura lang siya. Pangalawa, wala siyang ganong technology, walang ganong upgrades, walang ganong paano ba sabihin to? Abubot, bling-bling, walang ganong accessories na prone sa pagkakasira. Diba? Talagang simple lang siya. Standard lang siya. Talagang kung ano yung inilabas, yun lang siya. Okay, kaya lang, kahit marami siyang pyesa, halimbawa, yun nga, sabi ko sa inyo, always available ang pyesa, no? Isang nagiging downside ng unit na to, downside and at the same time, advantage niya yun. Laban dun sa iba. Okay? Ang pinaka-downside na napapansin ko dito sa unit na to is the hard polymer. Yung body. Okay? Hindi metal yung body niyan. Itong baba, itong lower part. Hard polymer yan. Same as plastic and rubber. Parang ganun, no? Pero matigas naman siya. Okay? The only downside of this, pag mga nagluwagan na yung mga screw holes niya. Siyempre, yung mga shafting holes, screw holes, pag naluwagan na, wala ka nang magagawa doon sa unit. Papasikipin mo by using a glue, a mighty band, parang gano'n, no? All-purpose glue. Yun na lang ang magagawa mo. Hindi katulad ng mga full metal, meron nagagawa dyan bibuild upan, sisikipan, di ba? I-reinforce. Pag mga ganito kasi wala. Lalo na to, itong unit na to, itong brand na to is a budget mill unit. So, mumurahin lang siya. Okay, itong brand na to. So, pag ganitong budget mill unit, expected mo na medyo may kalambutan talaga yung parts na ginamit. Hindi talaga premium yung mga parts na ginamit sa ganitong unit, no? Which is, yun ang pinaka-downside niya. Pero, ang advantage naman ng Glock is balanse. Sa tunay kasi sa live, ang Glock talaga, balanse. No? Hindi siya nakatungo dahil mabigat yung unahan, hindi rin naman nakatingala dahil magaang. Hindi. Balanse siya, no? Balanse, hindi katulad ng mga 1911, ang mga 1911, mabigat ang ulo. Kaya sa totoo lang nakatungo yun. Kasi, kaya naman binigatan yung ulo para mabawasan yung pag-recoil niya. Kada putok mo kasi, di ba? Pak! 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 Ayun. Kaya, kumbaga, ginawa rin yan. May purpose din naman kung bakit mabigat ang parting harapan ng mga 1911. It is because, para makontrol din naman yung recoil. Okay? Yung recoil, yung tuwing puputok. Ngayon, ang Glock kasi, walang ganon. It is because ang Glock kasi is hard polymer. No? Talagang ano to, kaya kung mapapansin nyo, yung mga Glock, may ikse, compact. Sa isang barrel, kasi ang mga barrel talaga dapat ginawa yan para maging precise. Yung dumagdag na half inches is malaking bagay yon pagdating sa barrel. Yung dinagdag na 1 inches, malaking bagay yon. Malaking, halimbawa yung barrel, mas mahaba ng half inches doon sa isang barrel, may pagkakaiba yon. Malaki ang pagkakaiba nun in terms of power, in terms of accuracy. Yung nadagdag na konti na yon, malaki ang pagkakaiba nun. Okay? So, ayan, ang Glock is a very effective unit, very effective dun sa senaryo or dun sa kung saan mo man siya gagamitin. Okay?
This is the Glock 17 Gen 5, the Budget Meal Edition. Again learn how to manage your expectations. Budget Meal Edition lang to. So, since Budget Meal Edition, hindi niya kayang tumayo or tumindig laban dun sa mas mga matataas sa kanya, no? So, manage natin expectations natin, talagang eksakto lang siya. Hindi siya pwedeng, 'di ba? Hindi siya ganun katindi. Okay? So, let's begin. So, this is the magazine. This is ito, mamaya na to, no? So, magazine muna tayo mga airsoft. Palagi nakikita nyo naman ako, nagsisilicone oil ako. Hindi pwedeng hindi tayo magsisilicone oil, hindi pwedeng hindi tayo magi-spray kasi masisiraan tayo ng unit. Okay? Press the valve, then spray. Okay, after that, okay na. Dito tayo sa inlet valve naman. Spray tayo. Okay, ayun. Ngayon, doon sa unit, kunin natin, sprayan natin dito sa ibabaw, syempre. After na ma-sprayan natin sa ibabaw, kasa natin, ilock manually, sprayan natin yung nozzle. Okay? Yun. Then, release, then rest. The reason why hindi ko inahatak to, kasi mapupudpud yung slide. Okay? Kada hatak natin, darating yung punto na mapupudpud yung slide, magkakaroon ka ng problema sa pag-open slide niya. Pag napudpud. Kaya, wag na natin hatakin pababa, bagkos, hatakin natin para maibalik. Parang ganito, ha? Kaya, halimbawa, nakaganyan, di ba? Wag mong hatakin to. Wag pababa. Okay? Hatakin mo yung slide. Then rest. Okay, yun. Ngayon, maglagay tayo ng hangin. Alam nyo naman na meron tayong iba't ibang klase ng hangin, di ba? Meron tayong number 12, meron tayong number 14, at meron tayong CO2 na tinatawag. Ganito yung CO2. Okay? Ginawa tong CO2, naka-design to para sa mga air gun. Air gun. Okay? Pero, sa pistol natin, meron mga pistol na capable of using this kind of gas. Pero sa airsoft natin, na katulad dito, itong dinedemo ko ngayon, hindi siya capable na para dito. Wag kang mag-a-attempt na gagamit ka nito or gagamit ka ng number 14 na gas. Mawawarak lang yung unit mo. Okay? Ngayon, kuha tayo ng unit. Kuha tayo ng gas. Siyempre, 12 kg. Gagamit tayo upside down, then press down. 1, 2, okay, 2 seconds, di ba? Okay, then, yung unit, siguraduhin natin lagi may silicone oil. Wag na hindi gagamitan ng silicone oil, especially yung ibabaw, kasi napupudpud dyan. Okay? Ngayon, lagay tayo ng bala sa ating magazine. Hatakin ito pababa, then place your other thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Napadami. Okay, maximum rounds ng bawat magazine mostly is 27 rounds. Okay? Kaya lang, hindi naman natin pwedeng punuin yung 27 rounds. Ang tendency, ang mangyayari, pag pinuno natin, pinersa natin 27 rounds, ang mangyayari ano? Ano mangyayari pag pinuno yung 27 rounds? Manghihina yung spring. Diba? Masisira yung spring mo. Kaya, hindi advisable na punuin ng 27 rounds. Lagyan mo lang siya ng, let's say, 20, 23, siguro pinaka-maximum na yung 25. Pero hanggat maaari, 20 to 23 lang para hindi siya masiraan ng spring. Okay? Ngayon, pasok natin to. Kasa. Ready to fire. Okay mga airsoft, this is the Glock 17 Gen 5 Tan Edition, Tan Color. Unit ng ating airsoft, Hubert Mojica, Basak, Mandaue City, Cebu. Firing na po tayo. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger.
Okay. Itong unit na to mga airsoft, ready for packing and syempre ready for shipping. Para sa ating ka-airsoft, Hubert Mojica, Basak, Mandaue City, Cebu. Yung unit, pag hindi nagagamitin, tapos na maglaro, always punasan natin para laging mukhang bago. At make sure walang lamang bala at syempre dapat walang lamang hangin. Okay? Pasingawin po rito, press lang. Okay. Meron pa tayong Janric Green Standard. Meron naman, sige. Oo, meron. Okay, unit natin ka-airsoft, ready for packing, and syempre, ready for shipping. Thank you! Okay, next, unit natin ka-airsoft. This is the M4A1 SR4 Carbine. Actually, paubos na tong unit na to. Inuubos na lang natin. Actually, huling piraso na lang to, no? Wala na ba? Wala na. Huling piraso na lang to. Request to ng ating ka-airsoft. Okay, request to ating ka-airsoft Ernesto Enriquez, Sibulan, Negros, Oriental. Okay, itong unit na to is yung unit na dual magazine capable. Okay, dali, alisin lang natin to. Pwede siyang gamitin ng long mag, pwede rin gamitan ng M4 mag, yung conventional M4 mag. Okay, yan. Ito yung M4 mag, the metal version. Ayan, pwede siya. Okay, pwede rin siyang long mag. Diba? Nasa sayo kung paano mo gustong gamitin, nasa sayo kung paano mo gustong i-set up. Pag naka-long mag ka, best na best siya for practical shooting. Diba? Pag naka-M4 mag ka naman, best na best siya for gaming. War games. Diba? Kasi, mas maraming laman to kesa rito. This is only 190 rounds while this is 300 rounds. O, diba? Talagang definitely mas maraming laman. Mas mag-e-enjoy ka kasi mas maibibigay mo yung gusto mong rat-rat. Okay. Itong unit na to is upgraded na po. Nakapalit na ng spring to kasi normal FPS naman talaga ng mga unit, especially yung mga Taiwan unit, is mabababa lang. 350, 380. Siguro swerte mo na pag yung unit mo na Taiwan is 400 FPS. No? Pero mostly, ang mga Taiwan talaga is mabababa lang FPS kasi regulated yung airsoft, yung FPS ng airsoft doon sa bansa nila. Okay? Hindi mo pwedeng gamitan na masyadong malakas yan. Nako, talagang bawal doon sa bansa nila. Bawal kang hindi sumunod doon sa itinakda nila na FPS. Okay? So, ito na yung unit natin ka-airsoft. Makikita nyo, kung mapapansin ninyo, maiksi lang siya, micro CQB siya. Upgraded na rin po ito. Kung makikita nyo, out of the box, naka-suppressor na siya, pero hindi pa siya naka-inner barrel. Pero itong unit na to, is naka-tight barrel na po siya. Okay? So, yung barrel niya naka-extend na hanggang dito. Itong nakalagay na suppressor, hindi po ito dummy. Meron pong silbi to, yun nga, to hide and protect the inner barrel na inilagay natin na hanggang dito. Okay? Tight barrel po yan. Tapos, yun, ang front sight niya, mapapansin nyo, as well as the rear sight is not re-retract. Okay? Nagagaw na itataas, na ibababa. Depende sa gusto mo na mode. Okay? Kasi kadalasan pag mga newbie mode, nagsisimula pa lang, mas makakatulong, mas maganda para sa kanya na mas madali niya ma-familiarize yung unit pag nakataas to. Okay? Pero pag pro mode na, halimbawa, sanay na siya, kabisado na niya yung unit niya, actually, kahit ibaba mo na lang to. Ngayon, merong optic sight yan, both front and rear, na pagbabasihan mo ng target mo. Okay? Ano pa? Ano pang special dito sa unit na to? This unit is a hard polymer. Hard polymer. So, ibig sabihin, yung hard polymer, yung unit na hard polymer, kahit gamitin mo, kahit madapa ka, kahit mailaglag mo siya, kahit matabig siya, hindi siya magkakaroon ng gasgas. Hindi katulad ng mga unit na full metal na prone sa pagkakaroon ng gasgas dahil
full metal. 'Di ba? Ang full metal kasi, mga ka-airsoft, is powder coated or cera coated. So, ibig sabihin, malaki yung chances na mabakbak din yung powder coat niya, yung coating niya. Okay? Kuha yung bumili ng no bridge. No? Possible na halimbawa kuha tayo metal. Ito. Ito, mga ka-airsoft pa, part to ng barrel na nasira. Okay? Papakita ko lang sa inyo. Para may idea kayo kung ano itsura nung ano. Ito, kung mapapansin niyo, part to ng barrel. Metal to. Metal. Actually, ano to? Alloy. Ayan, ha? Ayan, mapapansin niyo, mga ka-airsoft. Ito, screwdriver. Ayan. 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 Hello? Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, mga ka-airsoft po, nagasgas siya, di ba? Ito. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagasgas siya. Ayan, ha? So, ibig sabihin, ang unit ninyo, full metal, kailangan ingatan nyo kasi prone siya sa pagkakagasgas. Okay? Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo ngayon, itong hard polymer. Ayan. Kakaskasin natin itong part na to. Didiinan ko. Tingnan niyo kung meron kayong nakikitang gasgas. Diba? Walang magiging gasgas. Yun ang lamang ng hard polymer into a full metal. Okay? Ang hard polymer, prone talaga sa pagkakaroon ng gasgas. Ang full metal, hindi siya magkakaroon ng gasgas basta-basta. Hindi siya magkakaroon ng gasgas basta-basta kasi paano ba sabihin to? Ang metal kasi talaga powder coated eh. Ayun, tama. Okay. Ibig sabihin, ayan no. Ayan. Ito metal to, di ba? Metal 'yan. Ngayon, ang painted dyan, ang powder coated dyan, is yung labas. Ayan, no? Nakikita niya naman, di ba? Yung labas. Pero tignan niyo yung loob. Hindi painted ang loob. Di ba? Hindi siya painted. So, ibig sabihin, ang nakapaint lang talaga sa kanya, yung labas. Ngayon, once na, yun nga, natabig siya, nabagsak siya, well, no choice tayo, talagang magkakaroon ng gas-gas. Diba? Kaya, pag ang unit mo, full metal, tapos medyo may kasalanan ka, ingatan mo na wag mong magagasgas. Diba? Kasi, once na nagasgas yan, yun na yun. Hindi mo naman pwedeng sprayan yan. No? At saka, sasabihan ko kayo mga ka-airsoft, wag nyo i-sprayan yung unit ninyo. Halimbawa, yung unit ninyo nagkaroon ng gasgas, tapos babalakin ninyong, alam mo na, sprayan. Wag nyo gagawin. Lalo lang papangit yung unit ninyo. Hindi siya magiging maganda. Okay? So, ito yung unit natin ka-airsoft. Yung battery, Ma'am Sally. Wala sa likod. Ano to? Wala dyan. Wala eh. Pwede Ayun, pa ba yung to? mali eh. Hindi rin. Saan? Hindi pwede yun. Hindi. Apat. Tira yan. Pwede pa eh. Saan galing to? Baka doon, sa unit na yan, ng bandi nila yan, may battery. Hindi ko alam kasi wala akong Okay, anyway, sige. Tabi mo na to dyan muna. Tabi mo na muna. Okay, no, anyway, so ito yun na yung unit, okay? Fully adjustable to na pe-press, depende sa gusto mo. Pwedeng mahaba, pwedeng sakto lang. Okay? Ngayon,
pengi akong scope. Nga pala, nakalimutan natin. Nagpapalagay nga pala ng scope. Yung may-ari nito. Yung ano, wala yung allen. Hindi, yung multi-tool ko. Higpit ang ganito. Pati ba sa ilalim na lang? Yung multi-tool. Lagi pong allen na ito. Lagi naman nawawala. Di sa lalagyanan, wala. Tiga mga dyan. Apengin na lang ang pangkalas dito. Oo nga eh, kailan lang, ginagamit yun eh. Ano size mo? Yeah, mali. Yung mas ayun, ito na. Okay. Kaya kasi, alam nyo, sana yung mga barrel, no, isa na lang ang ginamit. Kung allen, kung flat, kung screwdriver, kung Phillips screw. Nakakainis. Merong allen, merong flat, no? So, lagyan natin ang scope. Okay? Mga airsoft, maganda tong scope na to. This is a holographic scope. Pakita natin. Kung ang inabot nyo, red dot scope, makaluma na po yun, no? Ngayon po, ang pinakauso is a holographic scope. Ayan. Okay, ayan. Nakita nyo, red, diba? O, ito. Dito sa kabilang camera. Ayan, red. O, ayan, o. Okay, ngayon, gawin nating night mode. Ayan, night mode naman to. Ayan, color green naman. Ayan, pinipindot lang dito yan, ha. Okay, ayan, o. Saan ba? Ayun. Okay, ayan ha, ayan. Okay? Dual, ano to, naiiba yung mode. Pwedeng night mode, pwedeng day mode. Okay? Naiiba, depende sa gusto mo. Okay, ngayon, pasok natin dito. Yan. Then, sara lang natin. Adjust ko pa. Yun. Mas maganda pag yung unit mo merong scope. Tanong mo kay sir, baka gusto niya magpasabay nito. Sino? Ito. Ah. Picturean mo, yan. No? Okay, video. Mas maganda mga airsoft pag yung unit mo merong scope na ganito. Kasi yung scope, yun ang mag-guide sa'yo, yun ang tutulong sa'yo para ma-hit mo yung target mo. Okay? Pag wala ka kasing scope, dependent ka lang dito. Ngayon, kung newbie ka, medyo mahihirapan ka. Kasi aaralin mo talaga to. Pero kung may scope ka, mas mapapadali kasi meron kang basehan, meron kang magiging guide. Diba? Yung unit kasi, itong scope kasi na to, bagay na bagay dito. Kasi bakit? Nafo-fold kasi to or pwede mong alisin yung front and rear side niya. Okay? Kasi yung iba, naka-fix yung front side. So, istorbo. Pero siya, naaalis. Kaya, napakaganda kung may scope. Okay? Ayan. So, ito yung setup na gusto ng ating bossing. Napakaganda naman. Ngayon, maglagay tayo ng battery. Battery, dito sa buttstock nilalagay. Ayan. Aalisin lang natin to. Ayan. Okay? So, ayan na. Nakaalis na. Lalagay natin dito. Bubunutin lang natin to. Order ka nga ulit. Ayan.
Lalagay lang natin dito mga ka-airsoft. Ito yung plug. Hello. Okay, ngayon, ito yung battery. Ito, pasok lang natin dito sa gilid, then plug lang natin to. Ayan, ha? Ngayon, secure mo na lahat ng wire. Ayan, secure mo na lahat. Then, pasok mo lang rin to. That's it. Single fire, rapid fire. Single fire. Okay, di ba? Napakaganda. Ngayon, tulad nga nasabi ko sa inyo, dual magazine capable. Ito na lang ang gagamitin natin kasi ito na yung may laman. Okay? Bubuksan mo lang sa ibabaw, tapos bubuhusan mo lang yan ng bala. Tandaan nyo, pag ang magazine ninyo is M4 type na ganito, always remember na 300 rounds yung laman yan, ang capacity. Merong gear sa ilalim, which is kung tawagin, kamot, kinakamot, para yung bala na iniload nyo rito is pumanik, maitulak niya papanik sa unit. Okay? Then lastly, konting reminders lang. Pag yung battery ginamit ninyo ng isang magazine lang, ang tanong, kailangan ba i-charge nyo na agad? Ang sagot doon, yes. Okay? Halimbawa yung battery na LiPo na upgraded is isang magazine lang yung nagamit mo. Halimbawa lang isang magazine lang. Or wala pang isang magazine. Dapat ba i-charge mo na agad? Ang sagot doon, yes, i-charge mo na agad. Tagasan ba yan? Alin? Yung sa yung Komono Bridge. Dali, i-check ko. Dali. Dapat i-charge mo na agad. Huwag na hindi mo i-charge kasi mas maganda kung laging full charge para every time na maglalaro ka, meron kang allowance na power for 10 magazine. Okay? Ayan. Ngayon, pasok natin sa unit. Uy! Okay. Napasok na natin. Ngayon, single fire. Rapid fire. Balik natin. Single fire. Rapid fire. Okay. Napakasarap gamitin itong unit na to. Hindi ka may stress kasi micro CQB siya. When I say micro CQB, mas maiksi sa Davao. Mas maiksi siya doon sa conventional, doon sa ordinaryo. Okay? Yan. Napakaganda, napakasarap, napakasayang gamitin itong unit na to. Okay? Every time matatapos maglaro, mga ka-airsoft, every time matatapos maglaro, always remove the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Okay. Then, after you clear the chamber, always perform, you need to press the spring. Lagay mo siya sa rapid fire, press mo ng 1 seconds, then single fire, then put it back to sync. Okay? Pag hindi mo siya ni-rest, sayang yung upgrade na ginawa natin. Yung spring masisira lang, manghihina lang. Pero pag ni-rest mo siya, yung spring is magtatagal ang buhay. Okay? Mga ka-airsoft, maraming salamat siya nag-share ng ating live video, sa tumulong mag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po, click nyo yung share button para dumami, kumalat tayo sa ating community. Sa napakaliit na paraan, mapalago ninyo yung kaalaman na meron ang ating mga kababayan regarding sa airsoft. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po, and have a blessed day sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga ka-airsoft ko.